Okay. Simulan natin sa isang tanong na siguradong pamilyar sa'yo. Isipin mo na sa isang meeting ka sa trabaho. May bagong project, malaki, tapos medyo magulo pa. Hindi pa, alam mo yun, hindi pa klaro ang lahat ng detalye, yung budget, yung buong strategy. Tapos may magtatanong sa lahat, sinong sasama? Anong karaniwang reaksyon natin, di ba? Parang, teka muna. Pag-aralan muna natin, bigyan nyo kami ng kumpletong plano, yung A to Z, bago kami mag-commit. We wait for clarity before we say yes. Ganyan tayo na train eh. Pero yung mga material na ibinahagi mo, it presents an idea. That is, the complete opposite. Isang prinsipyo na nagsasabi na bago pa man ibigay ng Diyos yung detalyadong plano, nakikinig muna siya kung sino yung handang sumagot. Parang sinasabi niya, hindi ko muna kailangan ng plano mo, ang kailangan ko muna ay yung oo mo. Yung sentro ng ating usapan ngayon. Isang salitong Hebro, hineni. Ang literal na translation, here I am, or narito ako. Pero habang hinihimay natin to, makikita natin na hindi lang ito pagsasabi ng lokasyon. Hindi ito parang attendance check. Ang hineni ay isang statement ng total availability. Isang postura ng puso na nagsasabing, narito ako, buong buo, walang reservation, walang conditions, game ako. So ngayong araw, bubuksan natin yan. Titingnan natin kung paano binabangga ng konseptong ito yung modernong paraan natin ng pag-iisip. Susuriin natin yung mga taong nagsabi nito sa mga kwentong pamilyar sa atin at baka magulat ka sa iba't ibang itsura nito. At alamin natin ang sagot sa isang radikal na tanong, bakit nga ba, sa huli, mas mahalaga pa ang pagiging available kaysa sa pagiging able? Sige, let's unpack this. Ano ba talaga ang hineni at bakit ito relevant ngayon? Kasi ang akala natin, yung kalaban ng pagsunod ay yung matigas na pagsuway, yung rebellion. Pero based sa mga pinadala mo, parang iba na ang kalaban ngayon. Iba na. Ang kalaban ngayon, ayon sa isa sa mga sources, ay hindi na lang outright rebellion, kundi isang bagay na mas subtle. Decision fatigue. Pagod na tayo. Pagod na tayo sa dami ng choices, sa constant need to analyze everything. Mula sa kung anong series ang papanoorin hanggang sa kung anong career path ang tatahakin. Ang resulta, paralysis by analysis. Naghihintay tayo ng perpektong linaw, ng 100% certainty na halos hindi naman nangyayari. Naku, ramdam na ramdam ko yan. Minsan, kahit pagpili lang ng kakainin sa gabi, nakakapagod na. Paano pa kaya yung malalaking desisyon sa buhay? At doon pumapasok yung tension na sinasabi sa mga material mo. Exactly. The tension is this. Sabi sa isang article, we are waiting for clarity but God is waiting for our consent. We are asking for direction while we delay our surrender. Nakatayo lang tayo, humihingi ng mapa, pero ayaw nating ibigay yung manibela. Ang hinaini ang pumumputol sa cycle na yan. Ito yung sagot na nagsasabing, okay, I trust you more than I trust my need for a perfect plan. Let's go. At kapag tiningnan natin yung mga kwento sa Biblia, kitang-kita yung pattern, no? Halos palaging nauuna yung sagot bago pa man sabihin ang buong misyon. Parang yung pagtawag mismo ay isang test ng kahandaan. Tama. At mahalagang ulitin, hindi ito pagbo-volunteer para sa isang specific na task. Halimbawa, hindi ito yung sinasabi sa meeting na ako na ang gagawa ng presentation. Hindi. Ang hineni ay pagpayag na maistorbo. Pagpayag na yung sarili mong plano para sa araw mo o para sa buhay mo ay pwedeng biglang magbago. Ito ay pagsasabing my life is not my own, handa akong angkinin ng iyong layunin, kahit hindi ko pa ito naiintindihan ng buo. Dito na nagiging medyo nakakatakot at interesante. Kasi nakikita natin to sa iba't ibang tao, sa iba't ibang sitwasyon. Unahin natin yung classic example. Si Abraham sa Genesis 22. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, at ang sagot niya agad, Hineni, narito ako. Hindi niya alam na ang kasunod na sasabihin ay yung di kapanipaniwalang utos na ialay ang sarili niyang anak. Pero teka,
We need to add context there. Hindi yan basta-basta blind obedience from out of nowhere. Ang hinini ni Abraham ay bunga ng dekada ng relasyon. Naglakad siya kasama ang Diyos, nagkamali, natuto, nakita niya ang katatatan ng Diyos paulit-ulit. So yung sagot niya, hindi yan galing sa kawalan. Galing yan sa isang malalim at subok na pagtitiwala. Okay, that's a very important point. It's built on history. Pero hindi ba delikado pa rin yan? Yung basta ka na lang oo nang hindi mo alam kung saan ka dadalin? Paano mo malalaman kung Diyos ba talaga yung tumatawag? O baka imahinasyon mo lang? O mas malala, baka isang maling espiritu? That's the critical question, and the source material implies the answer is in the nature of the relationship. Ang pagkilala sa boses ng Diyos ay parang pagkilala sa boses ng isang kaibigan o magulang. Hindi ito nangyayari overnight. Ito ay hinuhubog sa araw-araw na pakikipag-usap sa pagbabasa sa community. Ang hineni ay ligtas lamang kapag ito ay nakaugat sa isang tunay na relasyon. Otherwise, it can be reckless. Sige, I get that. So, hindi ito bigla ang emosyon. Pero hindi rin ito laging isang malakas at confident na yes, di ba? Kasi kung titignan natin si Moses sa Exodus 3, ibang-ibang kwento. Tinawag siya mula sa nagliliyab na puno at oo, sumagot siya. Pero ang kasunod noon ay isang mahabang debate. Isang mahabang negotiation at ito ang nagpapakita ng ibang mukha ng hinani. Ang pagiging handa ni Moses ay may kasamang matinding pag-aalinlangan. Ang unang reaksyon niya ay, sino ako para humarap sa Faraon? Isang classic case of imposter syndrome. Tapos, paano kung hindi sila maniwala sa akin? Puno ng what gifts. Sandali, balikan natin yung kay Moses. Kasi yan yung pinaka-relatable sa marami sa atin, yung takot. Yung pakiramdam na hindi tayo qualified. So ang sinasabi ba dito, kasama pa rin sa hinani yung pag-amin sa mga insecurities mo? Hindi ito pagpapanggap na matapang ka? Kasamang-kasama, ipinapakita ng kwento ni Moses na ang katapatan, kahit sa anyo ng pag-aatubili at mga tanong, ay bahagi pa rin ng pagiging available. Ang mahalaga ay hindi siya tumalikod at umalis. He stayed in the conversation, nananatili siya sa harap ng Diyos, tapat sa kanyang mga takot, habang nananatiling bukas. Ang hineni ay hindi nangangailangan ng perfectong kumpiyansa. Ang kailangan nito ay presensya. Wow. Okay, that changes things. So, you can be available and terrified at the same time. Tapos may isa pang anggulo na nakita ko sa mga sulatin mo, kay Isaiah. Kasi ang sikat na linya niya, narito ako, isugo mo ako, parang ang tapang, di ba? Pero ang konteksto nun, iba. Ibang-iba. Yung hineni ni Isaiah sa chapter 6 ay hindi galing sa ambisyon o self-confidence. Naganap lang yun matapos siyang magkaroon ng isang napakatinding vision ng kabanalan ng Diyos. At ang unang reaksyon niya, hindi wow, ang galing. Ang reaksyon niya ay patay ako, isa akong taong marumi ang labi. He was overwhelmed by his own unworthiness. Doon lang matapos siyang linisin ng isang anghel at narinig niya ang tanong na sino ang isusugo ko, doon lang siya nakasagot. So, hindi pala kailangan maging perfecto o feeling holy para maging handa. In fact, baka yung pag-amin pa na hindi ka worthy ang unang hakbang para maging tunay na handa, baliktad pala, no? Exactly. If we connect this to the bigger picture, ipinapakita nito na ang tunay na kahandaan ay bunga ng pagbabago, hindi ng ambisyon. It's a response to grace. Hindi ito nanggaling sa pagsasabing, magaling ako, kaya ko to. Nagsimula ito sa pagkilala na hindi ako karapat-dapat, pero dahil sa biyaya mo, heto ako. Lahat ng tiningnan natin so far ay mga lalaki, propeta, patriarka, mga bigatin. Pero based sa mga material mo, isa sa pinakamalakas, kung hindi man ang pinakamalakas na halimbawa ng hineni, ay galing sa isang simpleng babae, di ba? Pakikwento nga yung kay Maria. Si Maria sa Lukman, walang nagliliyab na puno, walang nakakasilaw na vision sa templo. Isang anghel lang na bumisita sa isang ordinaryong dalaga sa isang hindi kilalang bayan. At yung ibinigay sa kanya, isang misyon na hindi lang mahirap, kundi life-threatening at socially scandalous. At ang sagot niya, narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ng ayon sa iyong salita. Yan ay isang hineni na walang kaakibat na social power, otoridad o impluensya.
Ang kanyang kahinaan at pagiging ordinaryo ang naging daluyan ng pinakamalaking pagbabago sa kasaysayan. Grabe yung contrast, no? Kasi sa mundo natin, laging pinapahalagahan yung may power, yung may platform, yung may resources. Pero dito, parang sinasabi na ang Diyos ay naghahanap ng espasyo, hindi ng status. At this raises an important question. Di ba? Ano ba ang mas pinapahalagahan natin? Yung pagiging kapaki-pakinabang ng isang tao o yung pagiging bukas ng puso niya? At dyan na pumapasok yung isa sa mga pinakamalakas na argument sa mga sources mo, yung panganib ng pag-uuna sa pagiging useful. Oo. Ikinumpara nito ang dalawang hari, si Saul at si David. Si Saul, di ba siya yung akalain mo na perfect candidate? Matangkad, charismatic, a natural leader. Pinili siya dahil sa kanyang potential, sa kanyang kakayahan. In short, he was useful. Pero anong nangyari? Ang puso niya ay hindi lubusang nakasuko. Ang loyalty niya, sa huli, ay sa sarili niyang reputasyon at sa opinyon ng mga tao. Inuuna niya ang resulta at ang public image kesa sa tapat na pagsunod sa maliliit na detalye. Yung pagiging useful niya ang naging bitag na nauwi sa kanyang pagbagsak. Tapos, sa kabilang banda, si David. Hindi siyang pinili ng tatay niya. Hindi siyang mukhang hari. Isang pastol, bunso, halos kinalimutan. Kung sa corporate world yan, hindi man lang siya papasa sa initial screening ng HR. Exactly. He was not the most qualified candidate on paper, pero ang sabi ng Diyos, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ang puso ni David, sa kabila ng lahat ng kanyang mga pagkakamali, ay laging bukas at tumutugon sa Diyos. Ang kanyang pagiging available, yung hineni ng puso niya, ay nauna kaysa sa kanyang abilidad. Yung abilidad niya bilang hari, nahubog yan habang naglalakad siya kasama ng Diyos, hindi bago pa man. Wow, grabe yung contrast, no? Kasi sa corporate world, laging resume first, qualifications muna. Pero dito, parang sinasabi, puso muna bago resume. Ang laking pagbabago sa pananaw. So, what does this all mean for us? Sabi sa source, kapag inuuna natin ang pagiging useful, ang pagiging result-oriented, may panganib na mauwi ito sa spiritual burnout. Yes, because service becomes a action. Nagiging trabaho na kailangan mo i-prove ang worth mo through your performance. Kapag maganda ang resulta, feeling mo okay ka. Kapag palpak, feeling mo palpak ka rin sa mata ng Diyos. Nawawala yung diwa na ito ay isang relasyon na nakaugat sa pagtitiwala at pag-ibig, hindi sa performance metrics. At kapag ang focus mo ay laging sa resulta at hindi dumating yung inaasahan mo resulta, doon ka mapapagod, masaktan at bibitaw. So kung ganito pala kahalaga ang postura ng puso, paano natin isasabuhay ang isang buhay na laging handa? Malinaw sa mga source na hindi ito isang beses na desisyon lang. Hindi ito parang New Year's resolution. Paano ito nagiging lifestyle? It's a posture that we cultivate daily. At may 3 prinsipyo na binigay sa mga materyales na pwedeng maging gabay. Una, at ito siguro ang pinakamahirap, pagtutiwala bago ang kayakanan. Trust before certainty. Okay, that sounds good in theory. Pero paano mo yan gagawin in practice, di ba? Lalo na kapag may bills na kailangan bayaran, may mga pangarap na gusto mong maabot. How do you actually trust when the future is so uncertain? Ang sabi sa isang sulatin, it starts by shifting your object of trust. Ang tiwala mo ay hindi dapat nasa plano, kundi sa planner. Hindi sa mapa, kundi sa guide. Sa practice, ibig sabihin nito baka kailangan mong gumawa ng isang desisyon na hindi 100% safe, pero alam mong tama. Baka kailangan mong maging mas generous sa oras o pera mo kahit hindi pa malinaw kung paano ito babalik. It's living with open hands, believing that the one who calls you is faithful even when the path isn't predictable. So, it's a daily muscle of trust. Okay, ano yung pangalawa? Pangalawa, ang pagiging handa ay hinuhubog sa mga ordinaryong bagay, formed in the ordinary. Hindi tayo naghihintay ng burning bush moment para magsanay. Ang hineni ay sinasanay sa maliliit at madalas hindi napapansing mga pagkakataon araw-araw. Magbigay ka nga ng example niyan. Paano yung mga simpleng bagay na yan nagiging training ground? Sa paraan ng pakitungo mo sa isang nakakainis na katrabaho,
sa pagpili mong maging matiyaga sa traffic imbes na magalit, sa desisyong mong makinig talaga sa kwento ng asawa mo kahit pagod ka na, sa bawat maliit na oo sa pagiging mabuti, sa pagiging mapagbigay, sa pagiging tapat kapag walang nakatingin, doon mo pinalalakas ang iyong kakayahang magsabi ng oo sa mas malalaking tawag sa hinaharap. Character is built in the mundane. Gets ko. So, the small yeses prepare us for the big yes. Ang ganda. Ano yung pangatlo at huli? Ang huli ay ang katahimikan bilang paghahanda. Silence as preparation. Sa mundo nating sobrang ingay at abala, ang tingin natin sa mga panahon ng paghihintay, yung mga seasons na parang walang nangyayari, ay sayang na oras. Pero ayon sa mga material, ito ang mga pinakamahalagang training ground. Yung mga desert seasons? Oo, ang 40 years ni Moses sa disyerto bilang pastol bago yung burning bush. Ang mga taon ni David sa pagkakwento ni Saul, yung mga taon ni Jesus sa pagkakarpentero bago ang kanyang ministeryo. Ang mga panahong iyon ay hindi kawalan ng aksyon. Ito ang mga pagkakataon kung saan hinuhubog ang karakter, pinalalalim ang pagtitiwala at tunuturuan tayong makinig. Sa katahimikan, natututo tayong kilalanin ang boses na tumatawag. Kung palagi tayong abala, paano natin siya maririnig? Kung susumahin natin lahat ng ito, parang may nag-click sa akin. Ang pangunahing ideya mula sa mga material mo ay simple pero sobrang radikal. Nauuna ang disposisyon kaysa direksyon. God is more interested in the posture of our hearts than the perfection of our plans. Ang pagiging bukas, yung pagsasabi ng hineni, hindi lang yung paghahanda sa isang gawain sa hinaharap. Ito na mismo ang una at pinakamahalagang hakbang ng gawain. At napakahalagang tandaan na ang pagiging handang ito ay hindi perpekto. Hindi ito nangangahulugang wala kang takot o pagdududa. Tulad ni Moses, pwede itong may kasamang tapat na pakikipag-usap at pag-amin sa iyong mga kahinaan. Tulad ni Maria, pwede itong magmula sa isang lugar ng kahinaan at kawalan ng kapangyarihan sa lipunan. Ang mahalaga ay hindi ang lakas ng iyong loob, kundi ang kahandaan mong manatili sa presensya niya, nakikinig at bukas. Bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo, mula sa lahat ng ating napag-usapan, siguro ito ang iiwan namin. Madalas, ang tanong natin ay, Lord, ano po ang plano niyo para sa akin? Pero baka ang tanong na gusto niyang marinig muna ay, handa ka ba? Mula sa lahat ng sources na ito, parang ang pinakamahalagang tanong ay hindi na kung tumatawag pa ba ang Diyos, kundi kung nakikinig pa ba tayo. At kung sakaling sa gitna ng iyong abalang schedule, sa gitna ng lahat ng ingay, may marinig kang bubublong ng pangalan mo, hindi para bigyan ka ng isang malaking grandiosong misyon, kundi para lang imbitahan ka na maupo sandali sa kanyang presensya, ano kaya ang isasagot mo?